Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Yes, good morning. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bert Cerudo. Good morning, Bert. Long time no see and family. Yan, magandang umaga sa iyo. Kumusta ang naging biyahe mo? Good morning. Nagagaling ka ng Taytay, right? Yes, magandang biyahe ko ngayon. Although kahapon, kagabi nag-uulan, malakas din ang ulan kagabi. Pero kanina, maganda yung biyahe ko. Walang ulan, tsaka diretso yung biyahe, smooth na smooth. Nakarating ako ng maaga rito sa studio, Ani. Maganda naman yan Ang akala ko yung balita na yung mga oras ng biyahe mo ay marami ng mga sasakyan na dumadaan is because mostly nung ating mga kababayan may pauwi ng probinsya. Pero with your news now na wala naman problema, maraming salamat. At payo na lang natin dun sa ating mga kababayan, planuhin ng maigi po yung inyong travel pauwi ng inyong mga probinsya. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Ang kapakanan ng mga Pilipinong maliliit o may maliliit na negosyo ang isa sa mga isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa leaders meeting sa Gyeongso, South Korea. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa Filipino community sa Busan, South Korea kagabi. Dahil po, halos sa 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandiyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. Sasamantalahin din ng Pangulo ang Economic Forum upang talakayin ang mga issues sa climate change at makikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa solusyon dito. Makikipagpulong rin siya sa mga business leaders upang mahikayat ang pamumuhunan sa teknolohiya, agrikultura at renewable energy. Inanunsyo rin ni PBBM na magbubukas ang Philippine Consulate at SSS Office sa Busan. Hataw Balita ngayon. Hindi sakay ng air asset na lumabas ng Pilipinas si resigned Congressman Elizalde Co. ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Noong Miyerkules, kinumpirma ng CAAP na nakalabas na ng Pilipinas ang 3 sa air assets na iniuugnay kay Co. Batay sa kanilang monitoring, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Agusta Westland helicopter. Umalis ang mga ito ng bansa noong August 20 at September 11. Samantala, ang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore mula noong August 16. Ayon sa CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, kahit nasa ibang bansa na ang 3 sa air assets ng dating kongresista, maaari pa rin itong kumpiskahin ng CAAP oras na magkaroon na ng forfeiture order. Actually, kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Saldi ko doon. Sa 3 eroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Hataw Balita ngayon. Susuriin ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang napaulat na 10 bilyong pisong dagdag sa panukalang pondo ng Kamara. Isa sa red flag na nakikita ng People's Budget Coalition sa House General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026 ang 61% na itinaas sa panukalang pondo ng Kamara sa susunod na taon.
Mula sa 17.2 billion pesos na rekomendasyon sa ilalim ng National Expenditure Program, nadagdagan ito ng 10.5 billion pesos sa bersyong ipinasa ng Kamara nitong Oktubre. Ang bulto ng dagdag na pondo ay para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara. Mula 10.7 billion pesos sa original proposal, tumaas ito sa 18.5 billion pesos sa House version ng panukalang pambansang pondo. We have to look into that. I mean, I'll check it out. Yung increase in the House mismo, the House of Representatives budget. Nobody has been picking up on this, but the House of Representatives increased its own budget allocation by 61%, no, added 10 billion to its own line item, no, in the House version of the General Appropriations Bill. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kongresistang nagsapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Partikular na sina Navotas City Representative Toby Tiangco at House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nagkakahalaga ng 213.93 million pesos ang net worth ni Congressman Tiangco. Nagkakahalaga naman ng mahigit 70 million pesos ang net worth ni Congressman Erice. Hinikayat naman ng ilang minority members ang mga kapwa kongresistang wag nang magpatumpik-tumpik sa paglalabas ng kanilang SALN. Guidelines are important, no? Especially related to the SALN release, no? But what's more important is the call of the times. Nire-reiterate lang ng Makabayan Bloc yung kanyang challenge sa lahat ng mga opisyales, no? Kung walang itatago, ilabas. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ang korupsyon dahil sa pagbaba ng halaga sa materyales ng mga proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa DPWH. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pre-departure speech bago magtungo sa South Korea para sa APEC Summit. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na hindi maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Ang reforma naman na ito ay susundan na niya ng ibang mga ahensya. Ang matitipid na pondo ay ilalaan sa mahalagang programa. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. In this light, the DepEd, DA, DILG, DOH, DOTR, NI, and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the DPWH. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Hataw Balita ngayon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang regional director nito sa Mimaropa dahil umano sa korupsyon. Sa reklamong nakarating kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hinihingan umano ng regional director ng 50,000 pesos ang ilang proponent kapalit sa pagpaproseso ng kanilang aplikasyon. Ipepending ang aplikasyon ng mga proponent para mapilitan silang magbayad ng 50,000 pesos. Bukod dito, may reklamo rin ng ilang transport group na nanghihingi din umano ang opisyal ng 7,000 pesos sa kada unit ng sasakyan upang maiwasan silang maharang o mahanapan ng butas sa dokumento. Tiniyak ng LTO na hindi palalampasin ang anumang uri ng katiwalian. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sarado ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw, October 31st. Bunsod na rin ito ng Proclamation No. 727 Series of 2024 na nagdedeklara sa October 31st bilang Special Non-Working Holiday. Muli namang magbubukas ang mga tanggapan ng DSWD sa araw ng Lunes, November 3. Hataw Balita ngayon. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa agarang pagbibigay ng mga food at non-food items sa mga mai-stranded na pasahero
sa mga pantalan kaugnay ng undas. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong mga nakalagak na family food packs sa kanilang warehouses at nakapreposisyon na mga ready-to-eat food sa iba't ibang daungan o pantalan. 365 days aniya ang paghahanda ng DSWD sa mga kalamidad at maging sa panahon ng undas ay nakahanda rin ang ahensya sa pagbibigay ng ayuda. Hataw Balita ngayon. Aabot naman sa 1,500 na mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG ang ipakakalat para umalalay sa mga motorista sa undas. Nakatutok ang mga ito sa nasa 1,141 na mga sementeryo at mga kolumbaryo. May idineploy din na mga tauhan na mga major thoroughfare upang matiyak na maalalayan ang mga motoristang masisiraan sa daan. Samantala pinaiigting na ng PNP-HPG ang pagbabantay laban sa mga kolorom na sasakyan na maaring manamantala sa dami ng mga pasahero at kakulangan ng bus na babiyahe. Unang-una dapat po ang mga kolorom po kasing sasakyan ay hindi po talaga din otorisado ng LTFRB at ng ating pong Land Transportation Office. At kung ito po ninyo ay masakot po sa anumang pong kaguluhan, mapakrimenpan po or any traffic accident, mahirap din sa isang banda ng mga biktima yung patungkol din sa mga insurances. At sa isang banda rin po, ito rin po kasi talaga din ay paglabag din po sa ating pong batas. Kaya maaring magkaroon po ito ng pangit na resulta, hindi lamang din po sa driver and even nga din po sa passenger po, ito pong sasakyan po na gagamitin po. Hataw Balita ngayon. Mayroong libreng sakay mula sa mga e-tricycle sa Manila South Cemetery upang hindi mahirapang maglakad ang mga bibisita sa sementeryo. Ayon sa Manila South Cemetery, expected na nila ang dami ng taong darating ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw lalo na taong weekend ang November 1 and 2. Inaasang 1 milyon ang maitatala na magsisipuntahan sa sementeryo ngayong araw. Paalala pa rin ng mga otoridad na tumulong din ang mga mismong bisita sa pagmamantene ng kaayusan sa lugar. Yes, maganda siya, magandang improvement siya. Tsaka isang part nung improvement na ginawa nila, yung sa bata, nilagyan nila ng tagging, tapos para security na rin sa bata, para hindi mawala. And then of course, sabi nga, yung sa e-trike, yung hatid sundo, mula sa entrance hanggang sa exit, naka-ready yung mga And then yung security, ngayon is good dahil yung mga pulis natin is nasa gilid pa sila, visible. Paalala po sa mga dadalaw at magtutungo dito sa Manila South Cemetery, iwasan po natin na magkalat. Magdala po tayo ng tamang basurahan o plastic bag, garbage bag at ilagay po natin sa tamang sisidlan ang ating mga basura. Hataw Balita ngayon. Magde-deploy ng karagdagang tauhan ang Bureau of Immigration ng BI sa lahat ng international airport sa bansa ngayong undas dahil sa inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, fully manned ang lahat ng immigration counters upang mapabilis ang pagproseso ng mga pasahero at maiwasan ang aberya. Tiniyak nito na nakahandang magtrabaho ang mga BI personnel para ma-accommodate ang pagdami ng mga pasahero ngayong undas, break, kasabay ng paalala sa mga biyahero na dumating ng 3 oras bago ang kanilang flight. Dagdag pa nito, nananatiling maayos ang operasyon sa mga paliparan sa kabila ng mga ginagawang airport improvements at nananawagan ito ng pasensya at kooperasyon mula naman sa publiko upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe. Posibleng babaan ng New Zealand ng halos 35% ang kanilang overseas aid sa susunod na 2 taon. Dahil dito, ang Australia na ang siyang bubuo sa kulang na 43% sa kabuang tulong sa Pacific regions. Ito ang mahataw na balita ni Early Briones.
habang unti-unting umatras ang New Zealand, US at UK sa pagbibigay ng tulong sa Pacific regions. Tinatayang pagsapit ng 2028, mahigit kalahati ng aid sa Pacific ay magmumula na sa Australia. Ayon sa mga eksperto, mas magkakaroon ng diplomatic advantage ang Australia sa pagpapatatag ng relasyon sa rehiyon. Samantala, kahit nababawasan ng tulong ng Estados Unidos sa ilang aid programs, hindi umano gaanong maaapektuhan ng Pacific regions dahil protektado pa rin ang Compact of Free Association Agreements ang karamihan sa mga tulong. Sa kabila nito, nagbabala ang mga eksperto na habang patuloy ang pagbawas ng Western aid sa rehiyon ay maaari itong magbigay ng mas malaking pagkakataon sa China na palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Habang patuloy ang pagbaba ng tulong na natatanggap ng Pacific regions, nananatiling hamon sa mga bansang ito kung paano mapapaunlad at mapapatatag ang relasyon at ugnayan sa mga natitirang donor nations. Sinasabing nananatiling critical pa rin ang tulong ng Australia at ng ibang donors, pero hindi kailangang maging mas sustainable at inclusive ang mga proyekto para sa long-term growth ng rehiyon. Dagdag pa ng mga eksperto, kailangan balansehin ng mga donor country ang kanilang interes at ang pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Mahigpit ang labanan sa Dutch election ngayong taon sa pagitan ng Partido Liberal na D66 ni Rob Jetten at Partidong Anti-Islam Populist ni Geert Wilders sa pagkamit ng pwesto sa House of Representatives. Batay sa pinakahuling pagbilang ng mga boto, halos tabla ang dalawang partido na maaaring makakuha ng tig-26 na pwesto sa parlamento. Ito ang umahataw na balita ni Winlove Marquez. Mahigpit ang labanan sa halalan sa The Netherlands sa pagitan ng Partidong Liberal na D66 ni Rob Jetten at ng Partidong Anti-Islam ni Geert Wilders. Batay sa pinakahuling bilang ng mga boto, kapwa patungo sa pagkamit sa 26 na pwesto ang kanilang mga partido sa kabuoang 150 na pwesto ng Dutch Parliament. Sa halos 98% ng boto na nabilang, dikit ang labanan na mahigit sa 2,000 boto lamang ang agwat ng dalawang partido. Bagaman nanguna si Wilders sa mga survey bago ang halalan, nawalan siya ng suporta matapos bumagsak ang kanyang koalisyon noong Hunyo dahil sa issue ng asylum at migrasyon. Inamin din niyang mahihirapan siyang bumuo ng isang gobyerno dahil karamihan sa mga kilalang leader ng ibang partido ay tumutol na makipag-alyansa sa kanya. Samantala, ang 38 anyos na si Rob Jetten ay nakapagtala ng pinakamahusay na resulta sa kasaysayan ng partidong D66. Mula sa ika-12 pwesto sa naunang mga survey, umangat ang kanyang partido dahil sa mahusay niyang pangangampanya at pagtatanghal sa mga TV debates at programa. Itinuturing siya bilang posibleng maging pinakabatang Prime Minister in modern history ng bansa. Ayon kay Jetten, ang tagumpay ng kanilang partido ay simbolo ng pag-asa sa pagbabagong inaasam ng mga Dutch. Giit pa niya, ipinapakita ng halalan na pagod na ang publiko sa negatibong politika at nais nilang muling umunlad ang bansa. Dagdag pa dito, isa sa pinakamainit na isyong pinagtutuunan ng halalan ay ang krisis sa pabahay kung saan may kakulangang halos 400,000 tahanan sa bansa. Nangako si Jetten na magtatayo ng 10 bagong lungsod bilang tugon sa problema. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta ng halalan na naghahangad ng bagong direksyon ng mga botanteng Dutch patungo sa mas mahusay at progresibong pamumuno. William Marquez, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, isang makasaysayang hakbang sa larangan ng public service ang ilulunsad ng Ho Chi Minh City. Simula sa susunod na taon, libre ang health insurance para sa mga estudyante at nakatatanda. Isang patunay ng malasakit at inklusibong pamahalaan. Ito ang umahataw na balita ni Axis Salem. Sa layuning palawakin ang access sa serbisyong medikal, ilulunsad ng Ho Chi Minh City ang libreng health insurance para sa mga sektor na pinakanangangailangan. Simula 2026, hindi na aalalahanin pa ng mga estudyante at nakatatanda ang gastusin sa pagpapagamot. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang programa ay bahagi ng mas malawak na reforma sa social welfare ng lungsod. Natayang daang-daang libong residente ang direktang makikinabang sa inisyatibong ito. Ang pondo para sa libreng insurance ay magmumula sa city budget bilang tugon sa lumalawak na pangangailangan sa kalusugan.
Samantala, inaasang bababa ang financial burden ng mga pamilya lalo na sa panahon ng karamdaman. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Nagbalik eskwela na ang mag-aaral sa Alberta, Canada matapos magsagawa ang mga guro ng ilang linggong strike laban sa kanilang kontrobersyal na mga kalagayan. Pinilit ng provincial government ang mga educator na bumalik sa trabaho sa pamamagitan ng pagpasa ng notwithstanding clause kasama ang Back to School Act o Bill No. 2. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Isinulong ng gobyerno ni Premier Daniel Smith ang Bill 2, isang legislation na nag-i-impose ng 4 na taong kontrata sa mahigit na 51,000 guro. Ino-override ng panukala ang constitutional rights sa loob ng 5 taon dahil sa notwithstanding clause at nagpataw ng malaking multa para sa sinumang lumabag dito. Nagpatuloy ang mga klase nitong Miyerkules ng umaga para sa humigit kumulang na 750,000 na mga mag-aaral na nagtatapos sa strike na nag-shutdown ng mga paaralan simula ng October 6. Samantala, tinawag ni Alberta Teachers Association President na si Jason Schilling na kalapastanganan sa demokrasi ang galaw na ito. Aniya, pambubuli ng gobyerno sa mga educator ang paggamit ng notwithstanding clause. Sinang-ayunan naman ito ni opposition leader na Hidnan Shi na inilalarawan si Premier Smith na pinaka-authoritariang premier sa history ng Canada. Bilang tugon, iginigiit ng gobyerno na patas ang alok nito na nangako ng 3% na annual raises at pag-hire ng 3,000 mga guro at 1,500 mga educational assistants sa loob ng 3 taon. Gayunman, nananatili ang mga tanong kung paano mababawi ng mga paaralan ang 17 araw na missed instruction na pinagpapasyahan pa ng Education Minister kung magdadagdag ng araw o minuto sa school calendar. Nag-aalala ang mga high school students na magka-catch up sa kanilang diploma exams at university applications habang nangangamba naman ang mga magulang na makakancel ang mga extracurricular activities para magbigay daan sa classroom time. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Nagbaba naman ng interest rate ang US Federal Reserve sa pangalawang sunod na pagkakataon. Ang hakbang na ito ay may direktang epekto sa mga credit card, mortgage, auto loan at savings account ng mga consumer. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Ibinaba ng Federal Reserve ang kanilang benchmark interest rate ng 25 basis points o 3.75% hanggang 4%. Ang desisyon ay kasunod ng matinding panawagan ni President Donald Trump na babaan ang rates upang mapalakas ang ekonomiya. Ang federal funds rate ang nagtatakda ng interes sa pagpapahiram ng mga bangko sa isa't isa at ang pagbabago rito ay nakakaapekto sa iba't ibang produkto para sa mga consumer. Para sa mga may utang sa credit card na karaniwang may variable rate, maaaring bumaba ng bahagya ang kanilang babayarang interes. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang napakataas na average rate na higit 20%, sinasabi ng mga eksperto na maliit lamang ang matitipid na mga cardholder. Samantala, ang mga may fixed rate sa mortgages ay hindi agad makakaramdam ng pagbabago, habang ang may adjustable rate mortgages o home equity lines of credit or HELOCs ay direktang apektado nito. Wala ring epekto ang pagbababa ng interest sa mga auto loan na may fixed rates. Subalit ang hakbang ng Fed ay maaaring maging hudyat para sa mga car dealer na mag-alok ng mas magandang financing incentives sa hinaharap. Inaasahan namang bababa ang kikitaing interest ng mga may savings account at certificates of deposit or CDs. Dahil dito, ipinapayo ng mga financial analyst na samantalahin na ang kasalukuyang mataas na rates bago pa ito tuluyang bumaba. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. 4 na Senate Republican ang bumoto kasama ang mga Democrats sa panukalang itigil na ang mga taripa sa Canada. Ito ay isang araw matapos ding pagbotohan ang pagtanggal ng taripa sa Brazil. Ito ang umahataw na balita ni Christy Rosacia. Nanalo sa botong 50-46 ang pagpapatigil sa mga taripa ng Canada.
Bumoto sina Republican Senators Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins at dating Republican leader Mitch McConnell kasama ang mga Democrat para ipatigil ang taripa. Una na rin silang bumoto laban dito noong Abril. Inaasahan namang may isa pang botohan ukol sa Liberation Day tariffs. Isa si Democratic Senator Tim Kaine na co-sponsor ng pagtanggal ng taripa sa Canada. Aniya, hindi akma ang ganitong paggamit ng Pangulo sa International Emergency Economic Powers Act. Unang idinahila ng Administrasyong Trump ang pagpasok ng fentanyl mula sa Canada sa pagdedeklara ng emergency. Muli namang itinaas ang mga taripa sa Canada nitong nakaraang linggo matapos maglabas ng anti-tariff advertisement na ginamit ang lumang video ni dating US President Ronald Reagan hinggil sa mga tariff. Bagaman naniniwala si Senator Kaine na hindi na makalalagpas sa Senate ang panukala, sinabi nitong magagamit ito para maghatid ng mensahe sa Pangulo. Aniya na apektuhan ng presidente kung may mga Republican na bumoboto laban sa kanyang mga pulisiya kahit na sa maliit na bilang lamang. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Inaprubahan naman ng Health Canada ang lecanemab na isang Alzheimer's drug. May humahataw na balita si Jenny Rico. Binigyan ng Health Canada ng conditional approval ang lecanemab para sa early-stage Alzheimer's disease. Bagamat ito ay hindi lunas at hindi makapagbabalik ng lost memories, tinawag naman itong disease-modifying Alzheimer's treatment ng Alzheimer's Society of Canada. Samantala, hindi lahat ng may early stage ng Alzheimer's ay maaaring gumamit ng lecanemab, kundi ang mga pasyente lamang na may documented presence ng amyloid plaque sa utak. Ilan naman sa side effects nito ay brain swelling at bleeding, kung kaya't dapat ay may patuloy na monitoring sa pamamagitan ng PET scan o MRI ang mga gumagamit ng gamot na ito. Sa kasalukuyan, ang lecanemab ay nagkakahalaga ng $26,000 at hindi rin tiyak kung ito ay covered ng provincial health insurance dito sa Canada. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng Embassy on Wheels mula November 7 hanggang November 8 para sa mga kababayan natin sa Hale, Saudi Arabia. Samantala, iniimbitahan naman ang mga Pilipino sa Sydney, Australia sa screening ng Song of the Fireflies. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Consulate sa Osaka, Japan sa November 3, Lunes bilang paggunita ng Culture Day ng Japan. Muling magbubukas ang konsulado sa November 4, Tuesday. Maaari namang tumawag sa 8190-4036-7984 kung may emergency. Samantala, magkakaroon ng Embassy on Wheels sa Hale, Saudi Arabia mula November 7 to 8 sa Golden Tulip Hale Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa mga Filipino roon ay ang passport services, notarial, civil registry at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Sydney, Australia sa screening of the Song of the Fireflies. Gaganapin ito sa November 22 alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi sa Hoyts Blacktown, West Point. Sa mga nais manood, maaaring bumili ng ticket sa www.trybooking.com/DGHMK. Samantala, itatampok naman ng Philippine Cuisine bilang pagdiriwang ng Filipino Culinary Heritage sa Houston, Texas. 6 na Filipino restaurants ang magiging kalahok sa selebrasyon na may temang Culture in the Kitchen, a celebration of Filipino culinary heritage. Tatagal ito mula November 17 hanggang 30. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Houston sa facebook.com/PH in Houston. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, October 31st. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng October 31
araw po ngayon ng Biyernes. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakakaapekto particular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa Barm, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na ngayon po ay special non-working holiday, kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahalayumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila, dahil posible po mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yung shear line, ito po yung bangga na mait malamig na hangin, magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi naman ng Cagayan Province, Isabela at gayon din sa Aurora. Umiiral naman ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular naman sa bahagi ng Batanes. Ang nalalabing bahagi nating bansa dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may bahagi din ng Eastern Visayas, Central Visayas, at gayon din sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan naman natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Kumbaga po, mas maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Sa hapon, posible yung mga localized thunderstorms. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 1,600 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon po, ay hindi pa naman natin ito inaasa magiging bagyo within the day, pero posible po pagdating ng araw ng Linggo hanggang Lunes, posible itong maging isang bagyo. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magbabalik po sa kanilang mga trabaho next week, partikular na araw ng Lunes, malaki yung posibilidad na medyo maulan sa may silangang bahagi ng ating bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao, dahil inaasahan nating lalapit itong low pressure area, lalo na po pag naging bagyo ito at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible kasi ang maapektuhan ito itong silangang bahagi ng Visayas at gayon din yung silangang bahagi ng Mindanao hanggang silangang bahagi ng Southern Luzon. Posible pa rin naman po itong magbago at magbibigay na update ang Pag-asa, partikular na nga sa binabantayan natin na low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone at shear line, partikular na dito sa may bahagi ng lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa may area dito sa atin sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, may hinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan ang magdadala po ng mga light rains, partikular na sa bahagi ng Batanes, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Bicol Region, makararanas naman ng mga localized thunderstorms na sa hapon hanggang sa gabi. Maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 18 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 31 degrees Celsius, sa Metro Manila naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay nasa 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Malaki rin po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Naglabas nga po tayo ng weather advisory. Lalong-lalo na po malaki yung posibilidad ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa may northern part ng Palawan. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands sa 25 to 29 degrees Celsius, at gayon din yung agwat ng temperatura sa Puerto Princesa 25 to 29 degrees Celsius. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may northern part ng Palawan, sa mga potensyal na mga pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide dahil nga sa mga posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan. Ang kanlurang bahagi naman ng Kabisayaan, ang Western Visayas at Negros Island Region, makararanas din ng malaking posibilidad ng mga pag-ulan, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 25 to 32 degrees Celsius.
Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito sa area ng Zamboanga Peninsula, sa Barms, gayon din po sa Sorsogon at Davao Region at maging sa lalawigan ng Lanao del Norte dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa May Caraga at Northern Mindanao dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro naman 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 31 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Madrina. Obet, maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Mahigit 500 pulis sa Baguio City Police Office ang idideploy sa mga sementeryo sa lungsod simula ngayong araw, October 31 hanggang November 2 sa ilalim ng Oplan Kaluluwa 2025. Magpapatupad din ang traffic scheme sa mga paligid ng mga sementeryo. Walang rerouting, ngunit magkakaroon ng mahigpit na kontrol sa daloy ng sasakyan at tao, lalo na sa Nagilian area. Ipagbabawal ang pagbaba sa mismong gate ng mga sementeryo. Ang loading at unloading area ay tatakda 100 meters ang layo, maliban sa mga senior citizens, PWD at buntis. So ngayon ay papalapit na po ang November 1 and 2 ay mas dumadami na pa yung pupunta dito and karamihan na nakapaglinis na sila. And syempre, nakaredy naman ang ating mga kapulisan, deployed sa lahat ng sa 8 cemeteries na nandito sa Baguio. And dito kasi sa Baguio City Cemetery na isa sa malaking cemetery ay nakita nyo nga naghahanda na po tayo. Mga personnel po natin, dahil na-emphasize po natin ang public safety dyan, kasali na rin po yung sa plano yung pagdi-deploy ng ambulances, fire trucks, and we also identify mga evacuation areas just in case may mangyari. Although Hataw Balita ngayon. Nag-deploy na ng nasa mahigit 400 tauhan ang Philippine Coast Guard o PCG Bicol sa mga pangunahing pantalan para sa seguridad ngayong long holiday sa Bicol region. Si Jerry Galicia, Humahataw Live. Jerry, magandang umaga sa iyo. Ano ang lagay ng mga pantalan ngayon natin dyan sa Bicol? Magandang umaga, Ani, sa kanya nandito sa Masbate City Port dahil sa pamunuan ng Philippine Ports Authority ay sibing kapag sa mga pasahero ngayong araw. At dito nga sa ating nalutugaran ay meron ng 2 barko na dumating kaninang alas 4 ng madaling araw na lulat ang nasa 400 pasahero. Mula pa kahapon, nakadeploy na ang nasa 450 taon ng Coast Guard District Bicol sa mga pangunahing pantalan sa buong Bicol Region. Nilagyan natin sa heightened alert status ang mga kawani ng PCG Bicol at pinipiting ang kahandaan sa anumang insidente mangyayari ngayong long holiday. Bahagi ng security measures ang siguruhin ang kaligtasan ng mga paserong magbibiyay sa mga karagatan pauwi sa mga probinsya sa Bicol Region. Itatasan po ng pamunuan ng PCG Bicol ang bawat Coast Guard station, substation at ang deployable response group na ipatupad ang heightened security at safety operations sa lahat ng pantalan, terminal at waterways simula October 30 hanggang November 4. Magsasagawa din ng mga kawani ng PCT ng vessel safety inspection, emergency response operations, valve control at aasiste sa mga pasahero. May 9 na karagdagan land asset at 17 water asset ang nakareposition at handang kumilos para sa suportahan ang mga district operational activities. Nakipag-ugnayan na din ang Coast Guard sa Philippine Ports Authority o PPA, Maritime Industry Authority, Marina, Local Government Unit, Philippine National Police at mga stakeholders para sa pagkasagawa ng joint monitoring at information dissemination para sa mas lalong kaayos ng port operations at kaligtasan ng mga biyahero. Nagpaalala din ang PCD sa mga pasahero na sumunod sa safety protocols, iwasan ng overloading at nakipagtulungan sa mga otoridad sa sinasagawang inspeksyon. Kung may mga kailangan ng tulong at anumang katanungan,
pwede makontak o matawagan ang mga hotline numbers ng Coast Guard District Bicol. Ang balita mula sa Bicol Region, balik tayo, Ani. Maraming salamat, Jerry Galicia mula sa Masbate City, nagulat ng live. Hataw Balita ngayon. May natukoy ng mga lugar para sa relokasyon ang mga local government unit na nakapalibot sa Bulkang Kanlaon. Minamadali na ng Office of Civil Defense Negros Island Region ang pagpaplano at pagtatayo na paglilipatan ng mga pamilyang apektado ng aktibidad ng bulkan, lalo na ang mga nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Simula nang itaas sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon, hindi na muna pinayagang makauwi ang mga pamilyang mula sa Canlaon City at La Castellana na nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil sa nakaambang banta bunsod ng pag-aalboroto ng bulkan. Alert Level 2 ay meron pa rin may magmatic unrest pa rin tayo. So yung minor eruption at saka yung mga volcanic emissions, natural lang po na occurrences yan during Alert Level 2. Hindi po tayo pwedeng maging kampante yung minor na eruption. A reminder for us na kailangan pong pagpatuloy ang pagbantay natin sa sitwasyon. At ngayong sunod-sunod ulit ang aktibidad ng bulkan. Kabilang na ang maliit na pagsabog noong October 24 at mga ash emission. Tinututukan ngayon ng Office of Civil Defense Negros Island Region ang pagpapatayo ng relocation site para sa mga lungsod at bayan na nasa paligid ng bulkan. Ang Canlaon City, La Carlota City, Bago City, Morsha, La Castellana at maging ang San Carlos City. Ayon sa OCD-NIR, may nakalaan ng lugar para sa relokasyon ang bawat lokal na pamahalaan para sa kanilang mga residente. On the process tayo ng pag-kumpleto ng isang comprehensive plan, yung Canlaon Rehabilitation and Development Plan, kung saan ang mga priority projects dyan ay yung pag-relocate, especially yung mga priority dyan yung nasa 4-kilometer permanent danger zone, at pagpapatayo po ng mga additional na evacuation centers para kung hindi man lahat ma-accommodate ng evacuation centers, at least ma-lessen yung mga yung papasok sa mga eskwelahan. Hopefully maumpisa na ipatupad by next year, no? Yun po yung field long-term solutions. Fast track natin itong project para mapadali na po na paglikas nila. Hopefully within 2 years na po sila. Bukod sa relokasyon, nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa iba pang mga concerned government agencies upang mabigyan ng livelihood at social services ang mga apektadong pamilya, upang hindi maging sagabal ang paglipat sa bago nilang tirahan. Tinatayang hindi bababa sa 42,000 pamilya ang posibleng maapektuhan sakaling itaas pa sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Patuloy na panawagan ng mga otoridad sa publiko, maging alerto at agad na sumunod sa mga abiso ng inyong mga LGU upang maiwasan ang anumang panganib. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Ayaw na rin yan sa atin namang shout out. Yes, sino si shout out mo, Tata Bert? Well, kagabi nakasama namin, nagkaroon ng meeting sa Rizal Province, nakasama namin pagbati, shout out kay Brad Resty, Brad Efren, Brad Andy, Brad Bong, mga provincial servant, si Brad Daddy, Brad Alan. Siyempre, kasama na rin si Sis Baby Reyes. At binabati ko rin ang aking mahal na asawa, si Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Sunshine, Andrew, at sa aking apo, si John and Anna. Ani? Thank you very much. Ito, babatiin ko dyan sa Texas. Mag-anak ko ito, Sis Rosita Ripolona and Brad Michael Ripolona.
and Sis Lisa, and Sis Tess, and Brad AJ. Ito po yung mga taga-Texas natin. Yung isa lang, si Brad Michael in Cavite. Magandang umaga po. And of course, Adet, may time pa naman kami, ha? Thank you very much, Adet. Maraming salamat. Naka-ready na si Brad George, si Bardalosa, yung ating floor director sa Good Morning Kuya. Wait lang, George, ha? Josa, thank you very much. Kasama si Shane, thank you. At syempre, kasama natin dito si Carl. Thank you very much, Carl. Ayan, si Adet, thank you. Si JC. Thank you very much, JC, Belinda, Jen, Adet, Rodrigo, George Ibardalosa. And of course, yan, yung mga kasama natin dyan sa production department. Mga editors natin sa news, mga editors natin sa production. Ayan, thank you very much. At syempre, kay BP Ruth Soriano. Good morning kay Ate Ruth. Ayan, sino pang babatiin mo? Ayun, shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At yung mga taga-control natin, ang mga IT people, si Arian. Ayan mo si Arian, si Roslyn, si Kenneth ba? O Jeremy? Sino pa? Of course, sa inyong lahat na lang. Siyempre, Anik, kasama rin yung mga tagapakinig natin sa Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. That's correct. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nice balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Nagtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 15. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Ako po si Bert Cerudo. Batiin ko habol ko, Adet, yung pamilya ni Brad Sherwin Colubong, si Sis Glenda at saka yung kanyang unika iha, kasama si Jerickson and Christian. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue. Yan, si Ana, good morning. Kay Grace Kasin, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Mon Hokson, magandang umaga. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.